ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga, sa panibagong kalakasan, pagpapala at pagkakataong ang ating mga buhay ay ipaglingkod sa ating Panginoon. Sa bawat umaga na tayo po ay gumigising na may kapayapaan at kalakasan, ito po ay sapat na upang ating kilalanin na mayroong Diyos na nag-iingat at nagsusustain ng ating pong mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating Facebook page, tayo po ay napapanood sa Facebook Live, mga kapatid ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nag-aanyaya po sa inyo muli na tayo po ay muling magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kaugnay nito mga kapatid, atin lamang pong buksan ang ating mga puso at kaisipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng patuloy na hangarin na alamin ang kanyang kalooban sa ating pong mga buhay at paglingkuran po natin ang Diyos lalo na sa panahon ngayon na ang mga palatandaan ng kanyang muling pagparito na nakasulat sa Biblia ay maliwanag na po nating nakikita at napipinto na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya bilang paalaala mga kapatid, kung mayroon mang panahon na dapat lalo tayong magsigasig sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos,
ngayon po yung tamang panahon. Sapagkat ang mga kaganapan ngayon ay katuparan ng matagal nang nababasa natin sa banal na kasulatan. At ito ay nagre-remind sa ating lahat kung gaano ka-accurate, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Na sabi ng Biblia, langit at lupa ay lilipas, datapwat ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. So ang ating mga puso at isipan ay punuin natin at busugin ng mga salita ng Diyos upang sa gitna ng masalimuot na sitwasyon ng ating mundo ay mayroon tayong laging kapayapaan kay Kristo. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan, at sa lahat ng mga kapatiran sa UPC Bulan Church, kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong ng ating pong Panginoon. At good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At maging sa ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, good morning po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganun din po ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Manatili pong bukas ang ating mga puso at kaisipan sa mga espiritual na bagay at patuloy po tayong pagharian ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at katuwiran. Praise the Lord. At sa ating pong mga viewers online, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating pong araw-araw na programa. At meron tayong mga magagandang resulta, mga kapatid, ng pagtsatsaga natin sa bawat umaga na ipangaral ang salita ng Diyos. Kahapon, mga kapatid, mayroon pong 2 nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo dyan po sa lugar po ng San Ramon or San Isidro. Ayan, going to Padre Diaz. Good morning kina Nanay Olivia Guban at lahat ng inyong mga kapamilya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sila po ay bunga ng ating radio program. Galing na sa iba't ibang mga relihiyon at denomination. Ngunit kinilos ng Panginoon ang kanyang puso na kusa pong pumunta sa ating panambahan, nag-request ng Bible study, at kahapon nga po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Meron po tayong 2 nabautismuhan nung nakaraang prayer meeting kahapon. At nung linggo naman po ay may 7 na nagpabautismo. Karamihan ay mga estudyante ng ating cell group leader dyan na si Brother Limuel dyan sa lugar po ng Kalpi. So mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon, this week ay meron na pong 9 na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At 2 doon ay bunga ng ating radio program. Kaya ito po ay ating tinatyaga, mga kapatid, na bagamat napakaaga at madalas tayo po ay napupuyat din sa napakaagang pagising. Ganun pa man, ito po ay kagalakan natin na magpagamit sa Panginoon upang marami pang mga kaluluwa ang maabot at maligtas bago dumating ang pagparito ng ating Panginoon. At kung kayo po ay tagapakinig sa radyo at napagpapala, maaring isang araw kabilang po kayo sa mga taong tutugon sa panawagan ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. Sapagkat ito po ay utos ng Panginoon at kalooban ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita, mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16,
sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng San Juan Daan, sina Nanay Alice Giucado and family, sina Sister Eleanor at lahat ng mga kapatiran dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sina Sister Lourdes, si Nanay, pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon at patuloy po na maglingkod tayo sa Diyos sapagkat ito ang pinaka-investment ng ating kaluluwa for our eternity. Sapagkat ang buhay natin dito sa mundo ay lilipas sa ayaw natin at sa gusto. Ngunit sa ating paglilingkod sa Diyos, may katiyakan tayo na matapos man ang temporaryong buhay na ito sa mundo, meron tayong buhay na walang hanggan kay Kristo kung tayo po ay maglilingkod sa Kanya. At kasama po sa paglilingkod sa Diyos at pagtanggap ng kaligtasan na tayo po ay magsisi at mabautismuhan sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Mabautismuhan tayo sa tubig after na tayo ay manampalataya at magsisi sa ating kasalanan upang tanggapin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ipinag-aanyaya din po namin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, ang ating mga schedule ng gawain ng ating pong Panginoon. Nagsisimula po yan araw ng Sabado at Linggo. 3 batch po yan sa kadahilanan na iba-ibang lugar po ang ating pong location. Araw po ng Sabado, dyan po tayo sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga ang ating pagsamba. At dyan naman po sa UPC Ikirino Bulan, araw din ng Sabado, alas 8 ng umaga. Parehas po yan Sabado, magkaibang oras lang po. Parang habulan siya sa umaga. Kaya pagkatapos ng aking pangangaral dyan po sa Magsaysay tuwing Sabado ay tutulak agad dito sa Quirino para ipangaral din ang salita ng Diyos hanggang tanghali. At pag-araw naman po ng Linggo ay dyan po tayo sa ating panambahan sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain na ipinag-aanyaya po namin sa inyo at patuloy na mapagpala ang inyong mga spiritual na buhay. Good morning kay Borge Mateo Garing. Thank you for watching. Sister Villamor Cheryl. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Helen Isip. Magister Yuli Albao. Good morning. Brother Serafin Akiwo. Sister Evelyn Valencia Punzalan. Si Aleli Magtibay. Good morning. Maging Sister Eileen Sabala. Sister Maricon Hibaga. Maging Sister Laura Gumban, good morning. Sister Maricon Hibaga, Brother Michael Regidor, ang ating pong technician dyan po sa New Gen FM upang marinig ang ating audio sa radyo. Sister Maricho Albao sa Masbate, Sister Perpetua Carido, amen. Sister Divine Espela Guyal, good morning. Sister Melody Herrero, Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez, dyan po sa UPC Sabah, Malaysia. Sister Nerissa Rebeliosa, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Miyui Pereira, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Helen Hailo, Sister Ray Galo Sr., Sister Belen Apolinar Ako, and Brother Bert. Maging si Brother Leo de Vico Nedja, and family, sina Sister Anna May, pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Pen Tihada, maging Sister Margie Guetan Isiha, Stephen Hunter Tihada, Pastor Joel Tinoco, Brother Andy Orozco, Sister Isabel Espirito, maging si Brother Marvin Santos sa Lapinig, Brother Dario Tobias, Sister Zenaida Obado Doctolero,
Brother Louie Osicos Yuson, good morning. Watching from Kuwait. Ayan, ingatan po kayo dyan ng Panginoon, mga kapatid, mga OFWs na kababayan natin dyan sa Middle East. Nawa ay madaman nyo lagi ang pag-iingat ng ating Panginoon. At maging si Sister Rose Bordeos, Sister Glenda de la Vega Banyes, Bernardo Matilde Leda Sedugen, Sister Glenda de la Vega, okay. Maging si Koneg, ayan, Sister Sara Galios, Sister Mirna Fabro, Sister Angelita Liguro, ayan. Brother Rigor Hipolya and family, good morning. Brother Serafin Akiwo, si Ma'am Ann Bueson, at maging si okay, ayan, Sister Emily Bilyuan, good morning. And also watching Sister Jane Ioy and Sister Ruth dyan po sa Zone 7. Batiin din natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Zone 7, ang Julian family, maging ang Ritoma family, at lahat ng mga masigasig na kapatiran dyan. I-bless po kayo ng Panginoon. Maging dyan sa Aquino area, sa Barangay Aquino, ang Gutis family, Guyal family, Asuela family, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Tayo po muna ay manalangin upang hilingin natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. At sa mga viewers po natin online, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang sa ating pagtalakay ay marami po tayong mga kababayan at mga mahal natin sa buhay na maabot ng salita ng ating Panginoon. Ito ang pinakamadaling paraan upang gamitin tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang may bahagi natin through this kind of technology, ang ating Facebook Live, ay ipagamit natin sa Panginoon, ating mga Facebook account, upang dumaan ang mensahe ng Diyos patungo sa ating mga ka-friend sa Facebook at mga mahal sa buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong pagpapala, buhay at kalakasan na ipinagkakaloob sa amin, kasama ng aming mga kababayan, mga listeners sa radio at sa Facebook Live, mga viewers. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na biyaya at pagpapala sa buhay ng aming mga kababayan. Ang mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo po, Panginoon, ng kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ, igawad mo po, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan sa lahat ng mga sumasabay sa panalangin ito, na marahil sila ay may mga pinagdadaan ng sakit at karamdaman sa kanilang physical. Ganon din ang mga nasa kapighatian at kagipitan sa mga pangangailangan. Patuloy kang mag-provide, Panginoon, sa aming mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng krisis na bunga ng digmaan sa Middle East, ay patuloy na tumataas ang halaga o presyo ng mga bilihin, mga pangunahing pangangailangan ng tao. At dulot nito ay patuloy na dadami ang maghihikahos at mahihirapan na itawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ganun pa man, Panginoon, ikaw ay Diyos na nangako, at ang pangako mo ay tapat at totoo, na kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. Panginoon, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nakasubaybay ngayon, bawat nagsishare ng video na ito sa kanilang mga Facebook friends, patuloy mong pagpalain, patnubayan ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon,
luwalhatin ka sa oras na ito. Sa iyo ang papuri at pagsamba in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. at nag-uusap ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan siya managin si Jesus kapag hindi ko na makaya sa Kanya lang ako aasa si Jesus. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa at sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtatanghal. Ito po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kung mapapansin nyo po mga kapatid ay halos sunod-sunod na meron po tayong mga baptism na isinasagawa. At may mga katanungan po tayo mula sa ating mga taga-subaybay na kailangan po natin bigyan ng pagpapaliwanag o kasagutan. Karamihan po kasi sa mga nagpapabautismo sa atin dito po sa United Pentecostal Church Bulan ay mayroon na pong mga kinabibilangan na mga relihiyon before. Bago po mapagpala sa pakikinig sa programang ito, ay may mga kinabibilangan na po na mga denomination, religion, yung ating mga binabautismuhan. So mayroon pong nagtanong, Pastor, bakit kailangan nyo pang bautismuhan yung mga umaanib sa inyo, sa inyong pananampalataya, na mga bautismado na rin sa kanilang pinanggalingang simbahan or religion, o ang iba nga po ay mga born again din ang pinanggalingan, born again Christian Church, ngunit binabautismuhan po natin. Mga kapatid at mga kaibigan, mahalagang tanong po ito na bigyan natin ng kasagutan sa umagang ito. At may nagtanong po sa akin kung nasa Bible ba na kailangan mong bautismuhan yung mga taong nabautismuhan na rin doon sa kanilang pinanggalingang pananampalataya. Mga kapatid, hayaan po natin na ang sasagot dyan ay ang salita mismo sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. Sapagkat marahil kung ako ay sasagot nito ayon sa aking personal na opinyon, ay magkakasalo-salungat po tayo ng opinyon. Ngunit upang tayo ay makatiyak na accurate yung ating kasagutan, ay hayaan po natin na ang talata ng Biblia ang magbigay sa atin ng liwanag tungkol sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ba't kailangang bautismuhan yung mga pumupunta sa atin na nagkukumit na maglingkod sa Diyos, kung ito ay kung sila ay bautismado na doon sa pinanggalingan po nilang relihiyon or church or denomination. Sa Biblia, mga kapatid, maliwanag po na ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang may panukala na yung mga taong pinangaralan at sumampalataya sa aral ng Diyos patungkol sa kaligtasan ay dapat mabautismuhan. Sa katunayan, iniutos ng Panginoon sa mga alagad ang humayo at mangaral, at kasabay din po niyan ay iniutos ng Panginoon na bautismuhan yung mga tumatanggap ng aral. Kaya ang kompleto pong pagtupad sa Great Commission ay ipangaral mo ang Ebanghelyo at bautismuhan
yung mga tumatanggap ng Ebanghelyo. Mababasa po natin yan dito po sa aklat ng Mateo 28. Dito po sa talatang 19 hanggang 20, ganito po ang ating mababasa. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nais ko pong ipapansin sa ating mga kababayan kung sino ang nag-utos na ipangaral ang Ebanghelyo at magbautismo doon sa mga tumanggap ng aral. Ang salita pong ito ay galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nag-utos na mangaral tayo, siya rin ang nag-utos na bautismuhan natin. Kung ikaw ay mangangaral ng salita ng Panginoon, inutusan ka na mangaral, kasabay nito ang utos na yung mga tumutugon sa mga aral ng Diyos na ating ipinapahayag ay mabautismuhan sila. At pansinin niyo po yung utos tungkol sa bautismo, na dapat ito ay uunawain ng tama upang matupad natin ng tama. Kapag mali ang ating pagkaunawa sa utos, hindi rin tayo makakaasa na tama ang magiging pagtupad, sapagkat ang tamang pagsunod ay nagsisimula yan sa tamang pagkaunawa doon sa utos na susundin. Kapag mali ang ating pagkaunawa sa utos, asahan natin na ang pagtupad nito ay mali din. Kasi yung understanding natin, ang reference natin sa pagsunod. Kapag mali yung ating understanding, mali din yung ating application. Sigurado yan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. At sila'y inyong bautismuhan. Sa katunayan, iisang talata lang po ito, magkarugtong yung utos sa pangangaral at utos sa bautismo. Marami po ngayon, masipag lang mangaral, pero hindi binibigyan ng emphasis yung importance ng bautismo. At mayroon pa nga mga pangangaral at mga grupo ng pananampalataya na dinidisregard nila. Hindi nila itinuturing na mahalaga sa kaligtasan yung bautismo. Kaya mahalagang maintindihan po natin ito. Iisang talata magkasama yung utos na mangaral at magbautismo. Mga kapatid, ang sabi po dyan, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Posible ba, Pastor, na mali ang pagtupad sa bautismo kung mali ang pagkaunawa nito? Yes. So diyan ngayon papasok yung tanong na dapat bang bautismuhan natin yung mga lumilipat sa atin dito sa United Pentecostal Church na bautismado na rin sa ibang mga pinanggalingan nilang mga Christian and born again congregation. So kapag ang bautismo po na tinanggap ng isang tao, halimbawa may lumilipat sa atin, bunga ng radio program o bunga ng ating mga Bible study o any effort regarding evangelism, mga kapatid. So ano man ang maging kadahilanan ng kanilang paglipat sa radio program, Facebook Live,
mga kapatid, Bible studies, kanilang mga tahanan, crusade. So kailangan aalamin natin kung ano ang bautismong isinagawa sa kanila doon sa kanilang pinanggalingan. Sapagkat ang tama pong pagkaunawa sa bautismo ay ito. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama. So ibig sabihin, hahanapin nung nagbabautismo kung ano ang pangalan ng Ama, sapagkat ang salitang Ama ay hindi po yan pangalan. Yan po ay title ng Diyos. Ang salitang Anak at Espiritu Santo ay hindi po mga pangalan, kundi mga titulo lamang na tumutukoy sa Diyos. At ang iba ay napagkakamalan pa na may 3 hiwa-hiwalay daw na persona ang pagka-Diyos. Ama, Anak at Espiritu. Iba-iba ang interpretasyon yan ng mga ngaral. May mga nag-aakala na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay hiwa-hiwalay na persona di umano sa pagka-Diyos. Ang Ama ay hiwalay na persona, Diyos. Ang Anak ay hiwalay din na persona, Diyos din. So ilan na ngayon ang Diyos, mga kapatid? At ang Holy Spirit ay hiwalay din na persona, Diyos din. So kung ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay paghiwa-hiwalayin mong persona at pare-parehas Diyos at magkakapantay ng kapangyarihan, lalabas ngayon na 3 ang Diyos. At yun din ang pag-aakala namin noon nung kami ay nasa pinanggalingan pa po naming relihiyon. Nananalangin kami ng separate sa God the Father, nananalangin kami ng separate sa Anak, kay Jesus Christ, at nananalangin din sa Holy Spirit. Sapagkat ang buong akala namin noon sa Trinity traditional belief na pinanggalingan namin, na ang Ama ay Diyos, iba rin si Kristo na Anak, Diyos din, at iba pa ang Holy Spirit, Diyos din. So kung hiwa-hiwalay sila sa aming pag-aakala noon, magkakaiba sila. So kaya may panalangin para sa God the Father, may panalangin para kay Jesus Christ, at may panalangin para sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay Diyos din. So ngayon ang tanong, ilan ang Diyos? Kung pinaghiwa-hiwalay mo sila, o yung tinatawag sa description ng Trinity na 3 distinct person. So pag sinabi po na distinct, separate po yon. Diyos ang Ama, hiwalay siya, Ama lang siya. Diyos ang Anak, hiwalay siya, anak lang siya. At Diyos ang banal na Espiritu, hiwalay din siya. So ngayon, ilan ang Diyos? Yun ang tanong na dapat mabigyan ng kasagutan. Dahil kapag mali ang ating pagkaunawa, mali din yung ating implementation, even doon sa baptisan. So naunawaan po ng mga alagad yung bagay na ito na sinabi ni Jesus Christ. Nabautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Now, marami pong mga ngaral at mga relihiyon na inuulit lang nila ang utos tungkol sa bautismo pero hindi nila inuunawa para tuparin ang tama. Kaya kahit kami noon, nabautismuhan na rin po kami sa pinanggalingan naming mga denomination, at ang bautismong ginamit sa amin ay baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, at nilubog kami sa tubig. After na i-mention po yung I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo po mga kababayan, hindi ganon ang pagkaunawa ng mga unang alagad na kasama mismo ni Kristo sa kanyang paghayo at pangangaral. Inunawa po ng mga alagad kung anong ibig sabihin na baptizing them in the name of the Father. Ang Ama po ay mayroong pangalan. Kaya kung hindi mo matutuklasan ang pangalan ng Ama, maling bautismo ang maisasagawa mo. Dahil ang hinihingi po sa utos
ay pangalan, baptizing them in the name, not in title of the Father, Son, and Holy Spirit, but in the name. Pangalan, at hindi po plural na pangalan, hindi po maramihang pangalan, hindi tatlong pangalan ang hinihingi dyan. Baptizing them in the name, singular. Isang pangalan lang pala ang bumubuo doon sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Now, ano ang patunay sa ating sinasabi na yan? Alamin natin kung paano inunawa ng mga apostoles ng Panginoon yung Matthew 28:19. Diyan po sa aklat ng mga gawa, mga kapatid, ay mababasa po natin kung paano tinupad ng mga alagad ang utos sa Matthew 28:19. Tinupad nila with proper understanding. Kasi mahalaga po na kung tutuparin mo ang utos, unawain mo muna ang utos. Dahil doon ka lang makakagawa ng tamang pagtupad kung mayroon ka munang tamang pagkaunawa. Kapag mali, tayo nga sa mga anak natin, inutusan mo sa tindahan, hindi pa nga naintindihan yung utos ay tumakbo na. Pag uwi, mali yung nabili dahil hindi niya naintindihan yung utos bago tumakbo papunta sa tindahan. Kailangan yung inutusan makaunawa muna doon sa utos upang maging valid yung kanyang pagsunod. Now, ang mga alagad ay sila yung mga unang inutusan. Kaya hindi tayo pwedeng magmarunong sa mga alagad dahil kung tayo ay magsasarili ng pagkaunawa, bukod sa pagkaunawa na mayroon ang mga unang alagad ni Kristo, ay mamamali po tayo. Dito po sa aklat ng Gawa 2:37, pansinin niyo po kung paano naunawaan ng mga alagad ang utos sa Matthew 28:19 at kung paano nila ito sinunod. Anong formula ang ginamit nila para isakatuparan ang utos ng Panginoon sa Matthew 28:19 na mangaral at magbautismo. Sa Acts 2:37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Pansinin po natin mga kapatid, hindi po binanggit ng mga alagad yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit sa aktual nilang pagsunod sa utos ni Kristo tungkol sa pagbabautismo. Bakit hindi nila binanggit ang pangalan o title na Father, Son, and Holy Spirit? At kung titingnan natin sa verse 41, 3,000 ang nabautismuhan nila sa araw na yaon. At ang kanilang gamit sa pagbabautismo ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Singular. Tugma doon sa utos na dapat bautismuhan nyo sila sa pangalan, singular, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Naunawaan po ng mga apostoles. Naunawaan po ni Pedro at ng mga alagad na kasama niya at walang tumutol. Kumbaga sa Senado ay unanimous mga kapatid yung pasya. Walang nag-oppose, walang tumutol ni isa man sa mga alagad na kasama nila. Yung interpretasyon
na mayroon si Pedro ay yun din ang pagkaunawa ng mga ibang apostoles na kasama niya. Kaya lang si Apostol Pedro po yung spokesperson sa mga alagad sa panahon na yon. Walang tumutol sapagkat banal na espiritu ang nag-reveal sa kanila upang magkaroon ng kaunawaan at tamang pagkaintindi doon sa Matthew 28:19. So kung mapapansin nyo po, hindi ni Pedro binanggit yung I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi po. Pero malungkot sapagkat karamihan sa mga relihiyon at denomination ngayon na nagsasabing Kristiyano, tuwing sila ay nagbibinyag o nagbabautismo, yun ang kanilang inuulit. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yung utos dapat unawain at tuparin. Hindi dapat uulit-ulitin lamang. Ang pag-uulit sa utos ay hindi nangangahulugang tinupad mo na ang utos. Ang utos ay dapat munang unawain. At pag ito ay naunawaan mo, saka mo lang ito matutupad ng tama. Purihin ang Panginoon. So sabi po ni Pedro, magbautismo ang bawat isa inyo sa pangalan ni Hesukristo, in the name of Jesus Christ. Kaya sa tunay na bautismo, mga kapatid, para ito ay kikilalanin ng Panginoon, kailangan tayo ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang dahilan kung bakit yung mga lumilipat po sa amin galing sa iba't ibang mga religion and denomination, at ang iba pa ay galing din sa born-again Christian Church. Kapag naunawaan po nila yung tamang bautismo, ay hindi sila tumututol na ito ay maisagawa sa kanila sapagkat iyon ang tamang pagtupad. May kinalaman kasi ang bautismo sa kaligtasan. We have only one life and we have only one chance to be saved. At kapag naipamali mo pa yan, you have no other chance, mga kapatid, after this life. So, mayroon lang tayong iisang buhay at iisang pagkakataon upang maglingkod ng tama, mabautismuhan ng tama, at sumunod sa Diyos ng tama. Pagkatapos niyan ay wala na tayong ibang tsansa para itama yung ating mga pagsunod. Kaya kagaya po yung mga nabaptize po natin kahapon, ay may pinanggalingan na silang mga relihiyon. At puro sila doon bautismado. Yun nga po yung katanungan sa akin. Pastor, bautismado na ako sa relihiyon na ganito. Lumipat naman ako sa ganitong relihiyon na bautismuhan din ako. Kailangan pa ba akong bautismuhan? So inalam ko ngayon, ano ba ang formula ng baptism na ginamit doon sa mga pinanggalingan nila na relihiyon? Ay inuulit lamang po yung utos. Ang bautismo sa kanila ay ganito, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, sabay lubog sa tubig. Hindi po ganon ang tamang bautismo. Ang tamang bautismo ay bautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At kung ating titingnan, mga kapatid, Acts chapter 2 verse 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Imagine, papayag ba ang Panginoon na may mabautismuhan si Pedro na 3,000 kung mali ang kanyang pagbabautismo sa pangalan ni Jesus Christ? I don't think so, mga kapatid. At ang pangako ng Panginoon sa Matthew 28:19 and in verse 20, anong promise niya doon after na maibigay niya ang utos? Behold, I will be with you even unto the end of the world. So it means, habang tinutupad ng mga alagad ang pangangaral nila sa Book of Acts at sa pagbabautismo nila, kasama nila ang Panginoon bilang banal na espiritu. Kasi ang pangako niya bago siya umakyat sa langit, narito ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan
ng sanlibutan. So ibig sabihin, sa panahong ipinapangaral ni Pedro ang salita ng Diyos at siya'y nagbabautismo kasama ng mga alagad ng bautismong sa pangalan ng Panginoong Hesukristo with proper understanding doon sa utos, ay kasama nila ang Panginoon. Mga kapatid, ginagabayan sila ng Panginoon. Kasi walang mako-convert na 3,000 kaluluwa sa isang araw kung hindi sila sasamahan ng Panginoon. Marahil may mga nakikinig ngayon ng mga ngaral. Kahit ikaw na ang pinakamagaling na preacher or pastor, hindi mo magagawang makakonvert ka ng 3,000 kaluluwa sa iisang pangangaral lamang, maliban na lang kung kasama mo ang kapangyarihan mismo ng Diyos. Sa akala ba natin yung 3,000 na yon ay ginamitan ni Pedro ng kung ano-anong mga ayuda, mga kapatid? Kaya nga ngayon may mga desperado ng mga relihiyon at simbahan na para makumbinsi nila yung mga tao, ginagamitan nila ng mga ayuda, ginagamitan nila ng mga pangakong material para lang makumbinsi yung mga taong hinihikayat nila. At hindi namin yung ginagawa, mga kapatid. Hindi kami desperado ng mga ngaral sa pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat kami naniniwala na sapat ang ebanghelyo, the power of the gospel. Sapat po yan, na kapag tayo ay nangaral at sinasamahan tayo ng Panginoon, people will understand the message of salvation. Mako-convert yung tao, hindi dahil sa abilidad ng tagapangaral, kundi dahil sa pagkilos ng Panginoon sa puso ng taong nakikinig sa pangangaral. Imagine, sabay-sabay na hinipo ng Panginoon yung 3,000 kaluluwa. Walang magaling na preacher na makagagawa niyan kung hindi siya sasamahan ng ating Panginoon. Maging sa programang ito, walang ni isa mang makukonvert sa radio program na ito kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon. Because it's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. So walang pwedeng ipagmayabang ang sinuman. Ang mga bagay, mga kapatid, na nagiging resulta ng mga pangangaral katulad ni na Pedro ay kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. At sa tingin ba natin kung mali ang kanilang pagtupad, kikilos ang Panginoon sa kanilang ginagawa? Hindi. Kapag mali ang ating pagkaunawa at pagtupad, hindi kikilos ang Panginoon para makonvert yung 3,000 kaluluwa. Sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At kung pag-aaralan natin, at itutuloy natin ito bukas dahil limited yung ating time, mga kapatid, kung pag-aaralan natin lahat ng mga talata sa Biblia ay nagbautismo ang mga alagad sa Book of Acts, hindi nila minention man lamang yung salitang I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang kanilang baptism na isinagawa at recorded lahat yan sa Book of Acts ay baptism in the name of our Lord Jesus Christ. So yan ang dahilan kung bakit kailangan naming bautismuhan yung mga lumilipat po sa aming pananampalataya, one God belief, mga kapatid, galing sa iba't ibang mga relihiyon. Sapagkat wala pong, kumbaga, invalid yung baptism natin. Kahit marami ka ng tinanggap na bautismo, kung lahat naman yon ay tradisyonal. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, yun ang way of baptism or formula of baptism, wala pong bisa yun sa mata ng Diyos. Kaya kailangang itama ang bautismo. At paano tayo makakatiyak na tama ang ating pagbabautismo? Basahin natin sa Book of Acts. Lahat ng bautismo na isinagawa ng mga alagad pagkatapos na umakyat si Jesus Christ sa kalangitan, lahat pong ng bautismo nilang ginawa ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman, mga kapatid, yun ang ating sinususugan. Hindi tayo
sumusunod sa tradisyonal, kundi sumusunod tayo sa biblical principle of the of baptism, mga kapatid. At bukas ipagpapatuloy po natin ito. At patutunayan ko po sa inyo sa tulong ng Panginoon at ng talata ng Biblia na may mga bautismado na sa Biblia na binautismuhan muli ni Apostol Pablo nung magkita-kita sila at maunawaan nila yung importansya ng bautismong isinasagawa ni na Apostol Pablo. Bukas tatalakayin po natin yan. Yung tinatawag na rebaptism, mga kapatid. So pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay, mga kapatid. And I hope na may naunawaan po kayo at nasagot natin. Although may mga tatapusin pa tayong detalye bukas, mga kapatid. Pero yun po ang pinaka main reason why we baptize again those people na galing sa iba-ibang mga denomination and religion na lumilipat po sa atin. Sapagkat ang pinakatamang bautismo po ay ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at hindi sa titulo na Father, Son, and Holy Spirit. So yan po muna ang ating pagtalakay at bukas may part 2 ang ating discussion na yan dahil medyo mahaba po. Ipagpapatuloy po natin yan bukas. For the meantime, tayo po muna ay pansamantalang magtatapos. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kapahayagan, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay hindi namin mauunawaan sa aming sarili lamang, ngunit sa tulong at biyaya mo, Panginoon, ang mga bagay na dati ay akala namin sapat na, nauunawaan namin na dapat palang ituwid at itama gamit ang kapangyarihan ng iyong banal na salita at ng katotohanan sapagkat ikaw ay Diyos ng katotohanan. Panginoon, pagpalain mo ang mga newly baptized under United Pentecostal Church Bulan. This week ay meron po kaming 9 na bagong baptized in the name of Jesus Christ. We pray, God, na patuloy mo silang akayin sa paglago sa pananampalataya at ang aming mga taga-subaybay ngayon sa radyo dito sa Bayan ng Bulan, patuloy mong hipuin ang kanilang puso na habang may pagkakataon ay mabautismuhan sila ng tama at pagsisihan ang kanilang mga pagkakasala, sampalatayanan ang nag-iisang Diyos na walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesukristo. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay magdulot ng bukas na pananaw at kaisipan sa aming mga kababayan. Ang layunin nito ay hindi para manugat ng damdamin ng sinuman, kundi upang ipahayag ang liwanag, ang katotohanan. Ngunit hindi rin maiwasan na pag inihayag ang katotohanan, ay makikita rin ang kamalian. Ganun pa man, Panginoon, ang aming layon sa pagtalakay na ito ay ipahayag ang katotohanan. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga taga-subaybay at naway ibigin nila ang katotohanan. Ito man ay masakit, ang katotohanan lagi ang nagpapalaya at magpapalaya sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, abangan nyo po yung part 2 ng ating discussion na yan. At for the meantime, tayo po ay magtatapos. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At i-share natin, mga Facebook viewers, pakishare po ng ating episode na ito. At marami po ang maabot ng salita ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At muli bukas, magsama-sama tayo. Same station sa radyo, New Gen FM, and same page, UPC Bulan Church sa ating Facebook Live. Pagpalain kayo ng Panginoon at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.